Hindi ko alam kung bakit nagtatanong si Congressman Abante kasi kaninang nag-decide kami na pumunta rito, siya nagsasabi huwag na tayong pumunta ron na maggulo. Tapos siya pala ang nanggugulo. As it may, Mr. Secretary, meron lang po akong sisingilin. Thank you, Madam Chair. Magandang gabi po, Mr. Secretary and your family, the DOH. Madam Chair. Sandali. Sandali lang. Sabihin lang ako. Yes, Akala ko ba isang senior citizen lang? Bakit meron pang isa dito? With my indulgence, Mr. Chairman, nagtatanong na ako eh. Not allowed to interpolate, Kong Benny. Mr. Chairman, Madam Chair, I move to strike out the statement of Chairman Abante. I'm serious about it. Kong Akop, Thank you, Madam please Chair. proceed. Mr. Secretary, pares lang tayong pagod kasi alam ko, dumaan ako kaninang alas 9 rito, nandito na yung mga tao ninyo eh. 9:30 naman kami nagsimula dun sa aming committee. At hindi ko alam kung bakit nagtatanong si Congressman Abante eh, kasi kaninang nag-decide kami na pumunta rito, siya nagsasabi huwag na tayong pumunta ron na maggulo. Tapos siya pala ang nanggugulo. Be that as it may, Mr. Secretary, meron lang po akong sisingilin. Meron po ba kayong tauhan na certain Mr. Alan Tope? Meron po, Madam Chair. Nung last year, hindi po ako nagtanong dito dahil sinabi na niya na may ibibigay yung aking requirement. Yung requirement ko, Mr. Secretary, is not parochial or was not parochial. Sinabi na magkakaroon yung, may hiniling lang ako na supplyan ng equipment yung orthopedic hospital. Wala namang orthopedic hospital sa Antipolo. So, yun po ang pinangako. And 1 year thereafter, nandito po ako, wala pa ring equipment, yung pinangako na equipment. So, gusto kong malaman if yung bang pinapangako nyo rito sa committee hearing, itinutupad po ninyo? Madam Chair, Madam Chair, nakwento na rin po sa akin yung pangako na yan. At ito po ay isang robotic machine for the Rehab Department of Orthopedic. At mukhang hindi po nasama uli dito sa National Expenditure Program. Pero sinusolusyonan na po namin at nakausap ko yung aming direct medical center chief ng orthopedic at kaya naman daw niyang pondohan itong equipment through yung revenue ng Philippine Orthopedic Center. So papalitan na lang siguro natin yung pondo niya para magamit rin yung equipment na yan, makuha na at ma-fulfill namin yung pangako po ng department na magka-robotic equipment ang rehab. Maraming salamat po, Mr. Secretary. Ay, madagdag ko lang, bumulong po yung aking undersecretary na in charge sa health facilities enhancement. Sasagutin na raw niya yung 80 million yata ang cost ng robotic machine. Kasi Mr. Secretary, for the past year, wala naman akong, yung distrito ko, wala na pong natanggap na HFEP eh. Wala naman talaga eh. And it has been going on since my wife died. Kung titignan nyo yung records po ninyo, when my wife died as a congresswoman, 0 po yung allocation sa distrito ko. 0 po. And that is precisely why I waited this long to ask this question, Mr. Secretary. These are resources of government, and the law or the Constitution requires that they are supposed to be equitably distributed. Now, may I know your criteria for equitable distribution? Thank you very much, Madam Chair. Nandito po ako nung nadinig ko yung, for the first time, nadinig ko yung criteria nung HPEP noon. Tinanggal na po namin yung assistant secretary na gumawa nung criteria na yon. At hindi na po namin ginagamit yung low capacity
high capacity criteria. Binago na po namin ang pagbigay ng HPEP priorities sa 2025. Ito na po ang criteria ang ginagamit namin. Yung number one priority is yung mag-complete, matapos yung HPEP na napondohan previously at may konti pang kailangan, priority namin yun sa DBM na pondohan na para matapos at magamit na. Ang pangalawa, yung mga upgrading ng mga specialty centers, yung sinasabi nyo mga pinatayo sa mga probinsya na kailangan ng mga gamit. Pangatlo, yung mga primary care facilities na kailangan sa Universal Healthcare Law, lalo na sa GIDA areas. At pang-apat, ito yung mga infrastructure or medical equipment at saka ambulansya na kailangan ng mga health facilities. So, basta mag-request lang po ang aming head po ngayon ng health facilities, si Assistant Secretary Paulo Teston po. Bagong Assistant Secretary. Siya na po ang namumuno dito. At hindi na namin ginagamit yung criteria ng low capacity. Tama po kayo noon, nadinig ko. Kahit mayaman or highly urbanized, may mahirap pa din doon sa distrito na highly urbanized. Kaya ito na po ang ginagamit namin. Thank you, Mr. Secretary, Madam Chair. Let me go to PhilHealth. So, sandali lang po. So, you commit, right? At anong pruweba ng ating commitment? Kasi medyo nabiktima din tayo dito ng mga broken promises. No, the POC is already committed. Yung promise nung robotic na through the intercession of Congressman Ako, ibibigay po natin yan. Sa lahat? Sa POC. Sa POC, sila lang yung merong marunong gumamit nun. Yung rehab department ng POC. Sige po, mga saksing buhay po. Saksing gising. Saksi. Okay po. Sige. Madam Chair, Mr. Secretary, yung pinupuna ko po hindi po reflective of my regional director as far as DOH is concerned. Kasi bumabawi po siya sa kakulangan nung yung spouse ko ang congresswoman dito. Now, may I go to PhilHealth? Magkano ang total investment package na PhilHealth? SVP, Renat? Madam Chair, the investment of PhilHealth as of June 30 and nasa 504 billion, Madam Chair. Is that investment in time deposit? Would that also include your inventories, your investment securities, and your investment in property? Madam Chair, the composition of 504 billion, Madam Chair, are the Pakisagot following. lang po yung aking katanungan. In-enumerate ko kung ano po yung investment. Yung amount na sinabi po ninyo, kasama po ba lahat yung sinabi ko? Time deposit po. So, time deposit lang? Yes po. Then, mayroon pa po special savings tayo. Then, mayroon po corporate bonds and treasury bills and treasury bonds po, Madam Chair. And that would amount to 504 billion po. yung investment in property. Madam Chair, hindi po kasama po dito yung investment in property ng korporasyon, Madam Chair. Meron po kayong investment in property, di po ba? Mayroon po, Madam Chair, investment property, Madam Chair. Madam Chair, investment in property as of March 2024 amounting to 855.7 million, Madam Chair. And yung right of use assets, nakita po ninyo? Right of use asset, Madam Chair, 863.6 million, Madam Chair.
Yun ang kita ninyo. Ito po yung, Madam Chair, yung sa mga rentals po natin. I know. Right of use assets are office spaces and warehouses being leased by PhilHealth. Di po ba? Tama po, Madam Chair. Yes. Now, my question is, napakalaki po yung investment ninyo. Pero yung mga packages nyo, ganito lang. As a matter of fact, hindi pa kayo nakapagbabayad sa mga physicians natin on time. Why is that? Madam Chair, ang pagbayad sa mga physicians, Madam Chair, ay on the part ng mga hospital na po as we are paying the packages to the hospital, Madam Chair. Package, ibig sabihin, kasama na po yung hospital at saka bayad sa doktor po dyan, Madam Chair. Yeah, I agree. Pero kung minsan may barumbado ng mga hospital eh. Would you agree? Agree po. Kala ko magdi-disagree kayo eh kasi mag-enumerate ako. Now, kung titingnan po natin, napakalaki po yung investment ninyo compared doon sa benefit packages na binibigay po ninyo. Kaya tuloy, ang aking pag-iisip, nagiging negosyante kayo. Hindi yung nagbibigay ng services sa ating gobyerno, ay sa ating mga citizenry o ating mga parokyano. Di po ba? Kasi ang laki ng invest nyo, bilyon-bilyon eh. Hindi ba pwedeng bawasan natin yung investment ninyo at i-increase natin yung packages for our people? Actually po, we completely agree with your statements. That's why in the next few months po, you will see PhilHealth aggressively increasing our benefit packages po. We agree with you po. Kasi kung tinitignan ko itong financial kwanyo dito eh, napakalaki. Yes po. Correct po. If I compare it with your benefit packages, luging-lugi naman po kami. Yes po. Kaya maghahabol kami po in the next few months. Makikita nyo po. Promise yan po. Promise. Promise po. Ay dun sa quad hearing, ang dami pong pangako pero hindi natutupad eh. Ito matutupad po. Promise. It's off record. Yes po. Yeah. We also committed po to the Honorable Committee, Kong Stella, Kong Janet, and the rest po. Sige, pipilitin kong manalo para marinig ko nga sa susunod na taon. Madam Chair, marami pong salamat. Thank you rin po.